Hello everyone and welcome to our class. So ang pag-usapan po natin sa araw na ito ay moral dilemma. So at the end of this lesson, ito po ang dapat matutunan natin. We can explain moral dilemma as a moral experience. Then we can distinguish between moral and false dilemma. Then we can illustrate the three levels of moral dilemma. So before that, ito muna yung mga tanong na dapat nating isaalang-alang. Ano ba ang kaibahan ng dilemma, moral dilemma at saka false dilemma? How do we know if it is personal, organizational, and structural moral dilemma? Pangatlo, why is moral dilemma considered as moral experience? So dito po nakafocus yung ating pag-usapan sa araw na ito. Okay, so una muna nating pag-usapan yung pagkakaiba ng dilemma, moral dilemma at saka false dilemma. Dilemma po is a situation na kung saan ang tao ay na-force to choose between two or more conflicting options. At yung two or more conflicting options na na-force ang tao na yon ay equally undesirable. Kahit saan ang piliin mo sa kanila, undesirable pa rin ang result. Pero if there is no force, then it is not a dilemma actually. Dapat po ang tao ay na-force na pumili sa two or more conflicting options which are equally undesirable para sa atin. So, for example, between work and study. Kung para sa'yo, hindi ka na-force na pumili sa kanilang dalawa, then it is not a dilemma. Pero kung na-force ka kasi itong dalawa na ito ay importante sa'yo, at kung i-give up mo ang isa ay hindi rin siya maganda, then it is a dilemma. So what is the difference between moral at saka dilemma? Kung makikita natin dyan, it's the same. It is a situation na ang tao po ay na-force to choose between two or more options. Pero ang kaibahan lang po dito ay, dito po sa moral dilemma, meron na po siyang moral concerns. Okay? So, yung kanina, maaaring wala siyang moral concerns, pero dito meron. Example, itong Heinz dilemma. Dito po, kung titingnan natin, may moral concern na po siya kasi saan ba doon ang pipiliin ni Heinz? Okay? Nakawin? Yung gamot? Kasi hindi siya maka-afford? Or hindi niya nakawin yung gamot na gamot talaga sa cancer ng asawa niya? Pero mamatay din naman yung asawa niya. So, meron siyang moral concerns kasi it is a matter of taking care of one's life but at the same time, a problem of stealing. So, meron po ditong dalawang conflicting moral values. Okay? Not to steal or to take care of one's life. Ano ba ang false dilemma? Ito rin ay situation which is yung decision maker has a moral duty to do one thing but tempted to or under pressure to do something else. Example, okay, a person can do what is right but tempted to do otherwise, like gagawin yung tama or dahil meron lang taong nagbigay sa'yo ng malaking halaga, then kinalimutan mo ng gumawa ng tama at ginawa mo yung mali. Okay? So sa false dilemma, you can choose what is right. But because of temptation or you're under pressure, then you do otherwise. So sa moral dilemma class, ang agent po feels obliged to perform
each of two or more ethically unacceptable actions. Kailangan obliged siya, force siya to perform. Hindi pwedeng hindi ka pumili. Kailangan mayroon kang piliin. Pero, pwede kang pumili kahit saan dito. Pwede kang pumili kahit saan dyan, sa A or sa B. Pero, hindi ka pwedeng pumili ng dalawa or hindi ka pwedeng hindi pumili. Dapat isa lang. Pero kahit piliin mo yung isa, okay, meron ka pa rin, you are still facing moral failure. Kasi nga, meron siyang conflicting moral values eh. Meron siyang conflicting moral values. Kagaya ng kay Heinz kanina, conflicting values not to steal at saka life preservation. So kahit saan piliin, meron pa ring moral failure. Okay? Pero kailangan mong pumili. So alam na natin kung anong dilemma, moral dilemma at saka false dilemma. Ngayon, ano ba yung 3 levels of moral dilemma? So ito, personal, organizational, structural. Ang personal ay na-experience at ma-resolve in a personal level. Ang organizational, nangyayari sa isang organization, whether medical, business, and public sectors. Ang structural naman, it affect networks of institutions in the community at large. Okay? So, kagaya ng connect-connect po ito. Okay? Connect-connect. Dito natin malalaman. Ayan. So, yan. Yung personal dilemma, yun yung Heinz. And mostly, personal dilemma po ang ating na-experience. Pag sa organizational, example, kailangan ba tayong magtanggal ng teachers kasi konti lang ang enrollees or hindi tayo magtanggal pero nakaka-apekto naman ito sa ating school? Or taasan ba ang sahod ng teacher sa private school or hindi? Pero baka mag-alisan sila. Tapos kung mag-alisan, wala tayong teacher. So ito yung mga dilemma na tinitingnan sa organization. Structural naman, for example, yung babaan ba natin yung presyo ng gamot? Okay, pero mahal naman ang research pagdating sa paggawa ng gamot. So, anong gagawin ng gobyerno? Babaan ba talaga or hindi? So, it is structural kasi sanga-sanga ito. Sanga-sanga siya. It is not only in one organization but a society at large. Okay? Like for example, kung babaan natin ng kilo ng bigas, okay? Makapagbigay ito ng magandang buhay sa mga mahihirap. Pero ang mangyari nito, paano yung pagtaas ng gasolina? Caused by war or ano man yan. At saka hindi lang yan. Pati na rin yung mga pampataba ng rice or ng palay. So, maraming isaalang-alang dito. So, ito po ang examples. So, in conclusion, ayan. Sa moral dilemma, kailangan nating pumili ng isa. Obliged tayong pumili. Una. Pangalawa, pwede nating piliin kahit saan doon, sa dalawa or tatlo. Pero hindi tayo pumili at saka hindi din tayo pwedeng pumili ng dalawa. So, kailangan nating ma-force na piliin yung isa. Sa pag-aaral ng ethics, usually, we face moral dilemma. And I think, titingnan din natin dito sa ating assignment na mag-create kayo ng sarili nyong moral dilemma. Huwag tayong mangopya or tumingin sa internet. Try to create your own moral dilemma and then explain why. You write down it is personal, organizational, structural, and then you solve the problem. You choose one, not both, and explain why. So hanggang dito lang po. Maraming salamat sa lahat and thank you for watching.